I'm gonna explain kung paano nag-work itong program na to. Dito is, first is i-input mo muna yung student ID mo, full name mo, then yung in-input mo na grade, naka-float. Pwede siyang may decimal, pwedeng wala. Yun. Input mo yung grade 1, 2, and 3. Lalagay mo yung section mo, which is string pa rin yan. Ito naman, ipiprint niya yung result ng grade 1, 2, and 3, then di-divide sa 3. Print niya yung student report, i-print niya yung ID mo, full name mo, then yung section. Dito naman sa grades, may .1F yan. I-display niya yung isang decimal sa float. Kung wala kang nilagay na decimal dun sa float, automatic 0 yun. Pero kahit na anong i-type mo dyan, isang decimal lang yung magdi-display doon sa grade 1, 2, and 3. Then, ipiprint niya yung average result mo, which is yung sagot dito sa ginawa mong operation dito sa result mo. Next one is yung employee. Dito ipiprint mo naman yung employee name mo. Naka-float ulit yung basic salary mo, then yung overtime hours mo. Yung overtime hours mo ay yung over hours mo is 150. So, yun yung main value nun. Yung over hours mo is equals to 150. Then, yung tax rate mo is 12%. So, 0.12. Ngayon, yung result, yung over hours mo, ita-times siya dun sa over mo. O dito sa overtime hours na in-input mo. Then, yung gross mo naman is ko-compute na naman niya through salary mo, basic salary mo, tapos yung overtime hours. Yung tax mo naman is yung gross mo, which is yung sagot mo sa gross, then yung tax rate mo na 0.12. Yung net salary mo naman is yung dun sa gross mo ulit, tapos ima-minus dun sa tax mo dito, dun sa pangatlong operation. Tapos, next one is ipiprint na yung salary. Yung slash n na yan for new line lang yan. Then, employee name, string, yung basic salary mo, dahil naka-float yan, automatic, may decimal na lalabas yan. Pero, hindi kagaya dun sa isa na 1F, dito 2F. So, dalawang decimal yung lalabas. Pag wala kang tinype na decimal dun, automatic, 0-0 na yan. Then, overtime, ganun na rin, naka-float din sa result. Yung gross salary mo, naka-to-float din, tax. Then, ganun din sa net salary. So, lahat sila naka-float na. 2 decimal places. Input mo naman yung product name. Dito naman, naka-int naman siya. So, integers yung quantity mo. Yung product mo is naka-string. Naka-integer naman yung quantities mo, float, yung unit price mo. Same lang, hanggang dun sa, ito naman, yung total daw, kapag yung, kung ilan yung quantity mo, ita-times siya dun sa unit price. Then, ito total niya yung amount nung total price nung isa, pangalawa, pangatlo. So, dito sa print summary, piprint niya kung ilan yung quantity mo, product nun, yung unit price nun, then yung total nung order mo na yun. Ganun din dito sa pangalawa, tsaka sa pangatlo. Then, lahat, yung ibang part dito is naka-string. Yung isa naman is naka-integer. Then, yung unit price tsaka total mo is naka-float. Naka 2 decimal places siya. So, yung total mo rin is naka 2 decimal places din. So, lalabas yung total mo naka 2 decimal places. Ganun din yung sa cart summary mo. Ito naman is yung year. Mag-input ka ng year. Tapos, kung year mo is divisible by 4 and is divisible by 100, tsaka divisible by 400, automatic ipiprint niya na yung leap year. Then, pag wala sa nabanggit na condition yun, automatic ipiprint niya yung not a leap year. Yung in is in enter side A, B, and C. So, lahat to is integer. Ito yung if, ito yung condition na nasa taas. Then, kapag yung A is equals to B and C, automatic equilateral triangle. Ngayon, kapag yung A is equals to B or A is equals to C or AB is equals to C, isosceles triangle naman. Else, ipiprint niya, scalene. Tapos sa loob pa, kapag sa lahat ng condition na nasa taas ng if, itong condition na to na may end, ipiprint niya na is else, not a valid triangle. Ganun siya nag-work. So, ayun, makikita nyo sa input. Nag-type tayo ng pare-parehas. Automatic equilateral triangle na siya. Next one is dito. Dito naman sa pangatlo, kapag daw yung kapag nag-input ka ng number 1, automatic, wala siyang decimal places kasi naka-integer siya. Then kapag yung A is less than or greater than B or yung A is greater than C, ipiprint niya yung largest. Ipiprint niya yung A, yung in-input mo na A. Ganon din sa B, ganon din sa elif. Kapag yung B is greater than A, or yung B is greater than C, automatic ipiprint mo yung B. Else, pag mas mataas yung C, and ipiprint mo yung C. Then, ipiprint mo yung largest number daw. So, kinol mo yung largest dito. So, dun sa if, na kapag largest is A, largest is B, automatic ipiprint niya yung number na yun. Then, kapag daw yung largest is divisible by 2, ipiprint niya is yung even. Else, ipiprint niya is odd. So, I'm gonna explain my code here paano siya gumagana. First is, in-input ko muna mag-input ka muna ng patient ID, patient name, age, room type. Pipili ka dun sa apat na yan, lab test,
kung meron kang lab test at saka kung ilan yon. Medicine fee, naka-float. Input, enter the cost of the medicine. So, pwede ka maglagay ng point point decimal places. Mga decimal number, ganun. Operation needed, input, yes or no lang. Temperature, float din. Naka-int yung systolic BP, diastolic BP is naka-integer din. Naka-integer din yung systolic BP and diastolic BP. Heart rate is integer also. Room rate equals to 0. Kapag yung room rate ay yung room type daw ay ward, it is equals to 500. So lahat ng tina-type mo na name, kung big letter man siya or may isang malaki, automatic i-convert niya into a lower case text. Ganon din sa semi-private, 1,000, private, 2,000, ICU is 5,000. Else, kapag wala sa nabanggit doon, yung room rate mo is 0. Operation cost, 0 din siya. Kapag yung operation daw is yes, it is equals to 15,000. Kapag no naman ay 0. Room bill, dito naman is bibilangin kung ilang days ka nagstay sa room, tapos based dun sa room rate, kung anong pinili mong room rate kanina. Lab bill, yung lab test mo daw, kung ilan yung lab test mo, is ita-times niya dun sa 1 to na value. Tapos subtotal room bill, medicine fee, cost, operation cost, tsaka ng lab bill. Yung discount naman kapag greater than equal to 60, yung discount mo daw ay 20% senior citizen discount. Kapag 100,000 naman yung bill mo, may discount ka na 15% high bill discount. Kapag 50,000 below or greater than equal to 5,000, yung discount status mo daw ay 10%. Ngayon, kapag wala dun sa nabanggit, 0, no discount. Kapag daw yung temperature mo naman dito is 38 pataas, high fever, else normal temperature ka. Sa blood pressure naman, if yung systolic mo is 140 or yung diastolic mo is over 90, pataas, ang status daw nun is high blood pressure. Kapag systolic mo naman is 90 below, tsaka diastolic mo is below 60, yung blood pressure status mo naman is low blood pressure. Else, blood pressure status mo is normal blood pressure. Heart rate mo kapag 60 below, bradycardia o low heart rate. Kapag heart rate mo naman daw is 100 and up, high heart rate ka naman. Tapos, kung heart status mo is wala dito, or normal lang, lalabas is normal heart rate. Ngayon, discount off mo naman subtotal times discount, kung kagaya dito kanina. Sa discount. Tapos yung total bill mo, subtotal, tsaka yung discount off mo. Ngayon, i-print dito yung hospital bill mo, patient ID, patient name, patient age, room type, kung anong room type kanina, days of stay, tapos yung vital signs mo, 1.1F for 1 decimal places lang. Ganon din, dito naman sa blood pressure, integer. Sa room bill, may the 2F. So, kapag nag-type ka dyan, laging may 2 decimal places na lalabas doon. Yun lang naman, discount status. Dito naman sa print status, kapag yung status mo daw ay hindi normal blood pressure, hindi normal heart rate, or hindi normal temperature, kapag yung tatlo na yan ay hindi normal, automatic i-print na yung patient requires close monitoring due to abnormal vitals. Explain first paano gumagana tong system na to. Dito sa add and even, dito po sa unang function, gamit muna tayo ng add even. Dito po check kung odd or even yung number na inindot mo. Meron po akong ginamit na condition dito. If yung number daw is divisible by 2, magre-return siya as even. Else, magre-return siya ng odd. Ngayon, ito po yung gagamitin para bilangin kung ilan yung even at odd numbers na may input.
Then, naglagay ako ng for loop. So, ibig sabihin dito na uulit lang ng 5 beses na kailangan i-input na 5 numbers. So, dito naman, sa baba ng condition na yon, piprint niya muna kung ilan yung number. Then, magsisimula siya sa first. So, una to, number 1. Then, dito mo malalaman, pagka-input mo ng number, result is even, else is odd. Tapos, pag napuno mo na yung 5 or na-complete mo na yung 5 numbers, bibilangin sa baba kung ilan ba yung even mo at ilan yung odd. Next is, meron naman tayo na function na ginamit or find factorial. Sa loob, dito nag-set muna ako ng variable dun sa factorial na 1. Kasi lagi tayo nagsisimula sa 1. Then, gumamit ako ng for loop. Ibig sabihin nito, mula sa 1 hanggang dun sa value ng number na in-enter mo. Nandito naman tayo sa baba, which is yung num1. So, pag nag-enter ako ng number, gagamitin niya tong function na find factorial tapos yung nilagay mo na number, which is yung in-input mo na number dito. Then, ipiprint niya kung anong factorial yung dito. Special characters, display muna natin lahat ng special characters. Then, function ng validate username. Dapat yung characters is at least 3 characters long. Next is validate password. Dito naman, dapat yung password mo is at least 8 characters long. Dapat lahat ng character is may lowercase, may uppercase, may digit, then may special characters. Tapos, gumamit tayo dito na function na validate user type, kung admin ba siya or user. Tapos, ang maximum attempts is 3. Then, dediretso sa print, dito sa registration, full name niya, input niya yung full name niya na full name. Then, may for loop dito sa admin user. Ito type niya yung admin user. So, dito na yung max attempts lang is 3. So, na yan. Else, lalabas to kung ilan yung attempts na pwede pa. Else, pag nagamit mo na, automatic na mag-exit na yon. Dito naman sa username naman, ganun ulit. Ipiprint niya yung kung ilang attempts na lang ang meron ka. So, ang maximum attempts ulit is 3 lang. So, kapag na-reach mo lahat yon, lahat ng maximum attempts mo is reach, registration terminate. So, mag-exit na siya sa program. Ganon din sa password. So, dito naman, kailangan masunod yung password. Ito, yung ginamit mo dito sa validate password. Pag nasunod lahat ng mga validation na nandyan, automatic, dediretso na siya dito. Registration successful, lalabas to.